I'm gonna show you this sub to Lexus right now. If you don't love Lexus, don't subscribe. Now I will gonna do this. First yan, second. Yung pintuan ng kabaong mo. Habang buhay ka, kapatid, maraming magsasarang pintuan na oportunidad. Pero huwag kang mag-alala. Kasi kaya sinara ng Diyos yan, kasi meron siyang bubuksan na iba para sa iyo. Lumipas ang lahat. Huwag lang sana magbago ang iyong paniniwala na ang lahat na binibigay sa iyo ay regalo galing sa Diyos. Malungkot ka pag ikaw ay nandyan na sa kabaong. Dahil pag sinara na yan, wala ka na magagawa. Palitan mo ang iyong paniniwala. Sabihin mo, ang lahat ay grasya, ang lahat ay regalo galing sa Diyos. Pero pangalawa, ang tunay na mapalad ay siya yung taong umaasa sa Diyos. Blessed is the one who hope in the Lord. May napakaganda pong kasabihan. It says that when you look at the world, you will feel distress. But when you look inside of you, you will feel depressed. But if you look at the Lord, you will feel at rest. So, always fix your eyes on Jesus and you will always be blessed. Ang pagiging mapalad, mga kapatid, nag-uumpisa po yan sa pag-asa. At ano pong ibig sabihin ng pag-asa? Yung nakatingin ka sa Diyos, yung naghihintay ka sa Panginoon, yung naniniwala ka kay Jesus, na may gagawin siya, may ipagtatalog siya sa iyo na mas mabuti at mas maganda. Amen? Ooh, that's good. Sabi ni Jesus, balikan niyo, mapalad kayong mga maghihirap dahil sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga gutom kasi bubusugin kayo ng Panginoon. Mapalad kayong mga tumatangis, lumuluha kasi kayo ay magagalak, kayo ay pasasayahin ng Panginoon. Mapalad ka kung ikaw ay pinahihirapan ng mga tao dahil darating din na magiging kaisa ka ng mga santo sa langit. Tingnan niyo po ang ginawa ni Jesus. Binigyan niya ng pag-asa ang mga nahihirapan. Inalis ni Jesus yung tingin nila dun sa kanilang mga paghihirap at itinuwid ng ating Panginoon ang kanilang tingin dun sa kanyang pangako. Tandaan niyo po ito, kapag ang Diyos nagbigay sa iyo ng pangako, tutuparin at tutuparin niya ito. Amen? Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Kapag hinahayaan ka ng Diyos na dumaan sa hirap, may palaging mabuting dahilan dyan. I want you to remember this, that everything that you lose, God is just creating more space for you to receive His grace. Believe and trust that when God allows you to lose things, na kaibigan na mag-asawa nung pong pandemic, nakilala ko po sila. Palagi po sila pupunta dito po sa parokya, nakikipagkwentuhan sa akin, nagbubukas ng problema, nagpapadasal po sa akin. Ang laki po kasi nung naging pagsulot nila sa kanilang business. Nagkapatong-patong po yung kanilang binabayaran sa bangko. At dahil po dito, Kayang Royal Kingdom. hindi sila makatulog hating gabi, message po nila ako, hindi sila makakain, nagkasakit-sakit po sila dahil palaging iniisip yung mga utang, yung problema. Pero sa totoo lang po, hindi ko sinasabi sa kanila, gusto kong sila yung makarealize nito. Nung habang nangyayari yung problema nila, sa totoo lang, napakapalad nila. Bakit? Napaka-bless nila. Bakit? Kasi kahit na maraming nawala sa kanila, yung mga anak naman nila, kayamanan nila. Yung pong isang anak nila, pumasok po sa seminaryo, nagpapare. Yung isang dalaga nila, nakapag-artista.
At yung isa pong anak nila na dalaga din po, alam nyo, nanalo po sa Miss World. Sabi ko sa sarili ko, ang galing ng Diyos. Kasi inalis niya yung napakalaking business sa kanila, nagkaroon sila ng oras at panahon para doon sa mga anak nila. Tinutulungan nila, ginagabayan nila, sinasamahan nila yung kanilang mga anak. Dahil yung isa nag-artista, yung isa kailangan sumama doon sa pageant, binibisita nila yung kanilang anak sa seminaryo. At dahil nagkaroon po sila ng oras, alam nyo, mas naging active po sila sa simbahan. Tingnan niyo po yan, no? May inalis ang Diyos kasi meron siyang ipupuno na ibang mas mabuti sa kanilang buhay. Kapatid, talagang magiging sawing palad ka kung ang palagi mong tinitignan lang sa iyong buhay ay ang iyong problema, ay yung mga bagay na nawala sa iyo. Pero magiging mapalad ka kung lagi kang nakatingin doon sa mga grasya na binibigay ng Diyos sa iyo. Remember that when God allows you to lose money, it is because God wants you to have a bigger wallet and deeper pockets. Remember, when God allows you to cry, it is because God wants you to have a clean heart to make room for more joy. When God allows you to have headaches, it is to give you a healthy mind. It is to make you smarter and wiser. Di po ba, kapag hindi mo ginagamit yung utak mo, yung isip mo, magiging tubig yan. Kaya nga po kapatid, kapag mayroon kang palaging iniisip, pinapatalino ka lang ng Diyos. Amen? There is only misfortunes in life when we miss the fortunes that God has given to us. Mga kapatid, huwag niyo pong isipin sawing palad kayo. Wala pong tao na malas. Wala pong taong kawawa. Ikaw lang yung nag-iisip niyan. Ikaw ang may kasalanan. Bakit nakakaramdam ka ng masama sa iyong buhay? Gusto mong maging mas mapalad sa iyong buhay? Tandaan mo ang dalawang bagay na ito. Una, palagi mong paniwalaan at isipin, pinagpala ka. Palaging may binibigay na grasya ang Diyos sa iyo. Pero pangalawa, umasa ka palagi sa Diyos. Maghintay ka lang, meron siyang hinahanda na mas marami, mas magandang grasya para sa iyo. Kaya nga po, kapag namumroblema kayo, huwag kayong malungkot, huwag kayong mag-alala. Dapat nga maging excited ka eh. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, magalak kayo, lumukso kayo sa tuwa. Bakit po? Kasi ang ating Panginoon ang magpupuno sa iyo. Hindi lang ng kailangan mo, higit pa dun sa hinihingi mo, dun sa hinahangad mo. Ngayon pa lang, tayo ay magpasalamat na sa napakarami pang bendisyon at pagpapala na tatanggapin natin sa Panginoon. Tandaan mo that God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ko sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagkasagi ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa gabay ng mga pagbasa ngayon, inihiling natin sa Diyos ang biyayang makagawa na laging tamang desisyon at pagsumikapan ang mga ito
Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami upang ang simbahan ay hindi mapagod na himukin ang bawat isa sa paggawa ng tamang desisyon na naaayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo kami. upang patuloy tayong gabayan at pukawin ng Santo Papa at iba pang mga pinuno ng simbahan na mamuhay ayon sa batas ng Diyos. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo kami. upang ating mga pinunong politikal at kultural ay bumuo ng kapaligirang nagtataguyod at nagsusulok ng kung ano ang tama at karapat-dapat. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming mahalin ang iyong minamahal at tanggihan ang iyong tinatanggihan, na sa gayon ay makamit namin ang buhay na walang hanggan at kaligayahan sa iyong kaharian, kung saan ka nabubuhay at naghahari magpa-kailanman. Amen. Now I will add some lyrics. I will just combine. Manalangin kayo mga kapatid, para natin mapag-aain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Please Ginawa ng Panginoon itong Stop sa iyong mga kamay to sa kapurihan niya at Please stop to karangalan Lexus. at sa ating kapakinabangan Thanks for at sa watching. buong Goodbye. sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway